Well, ito yung nag-ugat dun sa sinabi ni Vice President Inday Sara tungkol sa flood control project, no? Mm. Pero malinaw naman yung inilabas niyang pahayag na hinalimbawa niya sa Davao, nung mayor siya, sinabihan niya yung NEDA doon sa kanilang region na magkaroon ng pag-aaral para makagawa ng master plan ng flood control and management sa Davao City para yung city engineer at yung DPWH hindi na nag-iimbento ng kung ano-anong flood control project. And true enough, ito ay ginawa ano pa nga ito funded pa nga ito ng JICA, no, ng Japan. Oo, ng JICA, it's a Japan funded master plan ng Davao City at ang sinabi niya ready na ito July 2020 pa pondo na lang hinihingi, hindi ba? So malinaw kung sinong may kakulangan doon. Hindi ba? Tama. So, sila ngayon ay nasasaktan sa kritisismo ni Vice President Inday Sara, pero alam naman natin, lalo na tayong mga sumusubaybay sa mga Duterte, ang lahat ng ito ay sumisipsip sa mga Duterte nung panahon na si Pangulong Duterte ang nakaupo. Tama. Alam natin kung sino ang mga lumalapit sa mga Duterte sa kung ano-ano, mula sa pamilyang Marcos hanggang sa kahit sinong congressman na nandyan. Ngayon, itong impeachment nila, parang pikon na pikon itong mga kongresista natin sa sinasabi ni Inday Sara. Bakit ba kayo pikon na pikon? Pikon na pikon ba kayo dahil sinabihan kayo ng dating Pangulong Duterte na ilatag ninyo ang libro ng Kongreso para makita ng taong bayan kung saan nyo ginagastos ang pera nila mula hanggang sa huling sentabo? Di ba dyan naman nagkaugat-ugat lahat yung mga hinanakit ninyo sa mga Duterte ngayon? Hindi ba dahil dun sa statement na yun ni Pangulong Duterte? Ngayon naman, nagagalit kayo dahil sinasabi nyo na ito si Madam Vice President, kinikriticize si Pangulong Bongbong Marcos. Pero anong gusto nyong gawin niya? Tungkol ito sa flood control at malinaw na ang Davao City ay may existing flood control na funded ng Japan. Ang feasibility study nakahanda na ng July 2023, hindi nyo man ito pinondohan. This is like what happened to former Vice President Binay. Alam naman ng lahat, noong 2010, nung nanalo si Benigno Aquino III at si Binay bilang Vice President, everyone is already thinking na Binay will be the next president because of the popularity, etc. So anong ginawa nila noon kay Binay? Hindi ba nag-raise sila ng iba't ibang kontrobersya for di ba? And then eventually yung mga kontrobersya na yun hindi naman ito nagbunga, no? Hindi naman nakulong si former Vice President Binay, hindi ba? Wala rin tupikan. At sino yung mga gumawa noon kay Binay? Hindi ba sila rin ngayon? Yun. Sila rin ngayon yung umaatake kay Vice President Inday Sara. This is for 2028. No, kasi nakikita nila na ang taas-taas pa rin ni Madam Vice President Inday Sara kahit ang mga sa kabila ng binabato sa kanyang kontrobersya. Hindi ba? Yung huling balita ng Manila Times, kahit bumaba na raw ang rating ni Vice President Inday Sara, siya pa rin ang top one choice for president ng mga Pilipino. Of course, bumaba yung rating niya kasi nga syempre may supporters dyan loyal supporters dyan ni Pangulong Bongbong Marcos na ayaw siya dahil nga she's not towing the line of the pulveronic government. Well, ano mang gustong gawin nila kay Vice President Inday Sara, magpasailalim siya kay Pangulong Marcos. Kung hindi ito naaalala ng mga kongresistang sumusubaybay kay bumabatikos ngayon kay Madam Vice President Inday Sara, pero alam na alam namin itong mga Duterte supporters, ang bentahe noong 2022 elections ay this is a joint government of BBM and Sara Duterte. Now, kaya bumenta nga yan, sa tingin nyo ba mananalo yun si
BBM na hindi ganun ang bentahe. Hindi ba? Obviously. So, ang ano niyan, Hindi nga siya nanalo vice sabay president. nilang papatakbuhin ng bansa. Exactly. Natalo nga yan kay Leni Robredo eh. Tama ka. Oh, hindi ba? Sabihin nyo dinaya or whatever. Kung dinaya man, 200,000 plus lang yung lamang. Ano ba naman yun? Hindi ba? So, anong ginawa nila kay Inday Sara? Di ba? From the moment na umupo sila, una nakikipagplastikan pa kayo. Tapos, bigla pa lang, the next year, pagkatapos ng wala pang isang taon, kung ano-ano pinagagawa niyo sa kanya, itong confidential funds na to, patibong to ng Office of the President. Hindi naman magkakaroon yun ng transfer kung hindi naman ito pinayagan ng Office of the President. Ba't hindi tinitira ni Martin Romualdez yung pinsan niya? Yeah, exactly. Agent ng China, alam niyo ba pinagsasasabi ninyo? Unang-una, kayong mga nandyan, alam nyo ba yung issue? Alam nyo ba yung South China Sea conflict in the first place? I'm pretty sure none of you do not understand the issue at all. No? We bet on that. Diba? Tama ka. Yan ang katotohanan dyan. Wala pa akong nakikitang congressman na pag narinig ko, sasabihin ko, ay, ito may matututunan ako dito. Wala, kasi nga hindi nila alam. I'm pretty sure Ka Lorraine and Ka Eric, none of these young congressmen ever read the 2016 South China Sea arbitration at all. Correct. Because kung nabasa nila ito, hindi ganyan ang iyong mga actuations ngayon. Dahil if you are up for some reckoning. Ikalawa, ano ba yung binabato ninyo kung hindi nagtagumpay ang 125 million confidential funds, babalik kayo sa China. Pag hindi nagtagumpay yung China, babalik kayo sa 125 million funds. Hindi ba? So, ano talaga ang gusto ninyong marating sa inyong pambabarubal kay Inday Sara? Ikatlo, kayong mga young congressman dyan, kahit yung mga luma na, siguraduhin ninyo na ang mga negosyong associated sa inyo at mga campaign funders ninyo ay hindi mga importers sa China. Yeah, correct. Lalo na yung mga may construction business dyan. Tama. Dahil mula pa ako hanggang sa dulo ng construction cycle, karamihan dyan ay mga materyales na ini-import sa China, ini-smuggle nyo pa nga yung iba eh. Oh, tama. Di ba? Alam nyo, ang strategy nila dyan, no? ang kanilang communication strategy nila dyan, is kukwestiyonin yung tatay ni Sara. No? Sabi nila, kaya alam mo, gusto nilang wasakin yung buong Duterte family. Diba ang sabi nila, lalo na yung isa sa mga columnist ng Manila Times, si Contreras, no? Ang sabi niya is 6 years naging presidente ang tatay ni Sara. Anong ginawa niya para sa baha? Kasi kina-question to 2 years ni Marcos. Bongbong. Well, by analogy, ang tamang comparison din, yung tatay ni Bongbong. 20 years po ang tatay ni Bongbong Marcos na presidente. Anong ginawa niya para sa baha? Plunder. Hindi ba? Di ba? Ako nakatira ako sa Manila. Nakaisip na ako pagkatapos ng 1986. Natatandaan ko nun sobra ang pagbaha. Yeah. Grabe. Pumapasok sa loob ng bahay namin at nakatira kami sa malapit sa Malacanang. Can you imagine? 2 floors yung bahay namin. Kailangan namin umakyat ng 2nd floor kasi nga tumataas yung tubig baha sa 1st floor. Hindi ka na makalabas. No? Sira na yung mga appliances niyo dahil nalublog sa baha. So, kung 6 years ni Duterte, ng Pangulong Duterte, ang kinakwisyon niya kung ginawa sa baha, binabaling yung tatay ni Sara, ibabaling din namin sa tatay ni Bongbong. 20 years, yung tatay mo, Bongbong, anong ginawa para sa baha? Kakaiba, di ba? Kakaiba ito. Na parang, o lahat kayo, gusto nyo unity. Ano ba pinatunguhan yan? Lalo na ito si Senator Senate President Chis Escudero, na ang sinasabi niya, kino-question niya yung nagawa ng tatay. Di ba ang issue dito is oversight ng flood control? Correct. Yun ang real issue. Di ba kayo dyan sa Kongreso, ang may mandate ng oversight? Kaya dapat bago kayo nag-a-approve ng pera,
para sa flood control, due diligence ito. Ano bang na-accomplish na? Ano bang pinatutunguhan ito? Hindi ba? And alam ng mga congressman na ang flood control lang isa sa mga pinakamadaling kupitan ng pera. Exactly. Kasi paano mo nga i-audit ang flood control? Hindi ba? Pagbaha, wala na SAS. Force majeure. Tapos na ang usapan. Force badge, di ba? Na parang kayo ang may problema dyan. Kayo ang nag-a-approve ng mga pondo. Yeah, exactly. Di ba? Ang nangyayari ay hindi nyo ina-aprobahan. Ang pondong ina-aprobahan ninyo ay hindi yung master plan. Ang ina-aprobahan ninyo kung ano ang particular needs ng bawat isang congressman sa inyo at bawat isang senador para may kupit. Yan ang katotohanan dyan na ayaw ninyong maisiwalat sa taong bayan. Pero ito ay alam ng lahat ng mga taong may alam sa gobyerno. Yun. Na yan ang number one source ng kupit, ang flood control project. Well, ang isa na lang na hindi lumalaban sa korupsyon ay ang inatasan ng konstitusyon na magpoprotekta sa mga tao. Hindi ba? Which is? Siyempre, we have seen this corruption. My mother is about 80 years old. Parang, sa kanya, naku, ito na naman. For 80 years, no? Yeah. Ganun na nakikita niya. And ako nga, I'm just half the age of my mother. And sawang-sawa na ako. Can you imagine our parents kung gaano silang pipikit na lang nila ang kanilang mata panghabang buhay, hindi pa nila nakikita, hindi pa na-resolve ang corruption na ito. So ano na lang hindi natin nakikita? Ang hindi na lang natin nakikita ay ang boses ng mga inatasan ng konstitusyon to protect the people. Which is the And armed second, forces. yes, of course, no? Well, sabi din doon na civilian authority is much superior, supreme over military authority. But if the civilian are thieves, I don't think that we should let them to be superior over you. No? And lastly, ano ba ang solusyon sa korupsyon? Ang nakikita ko nandiyan na solusyon sa korupsyon ngayon ay final solution. We tried prosecuting them. We tried exposing them on the media. Ang kailangan na lang dyan is a final solution. Yeah, Have a I agree. military Tama. tribunal testing hearing these cases, and parang ang katulad natin is parang sa justice system sa France, no? Pag ikaw ganyan ka, you have to prove your innocence. If you're handling a lot of money of the government, you have to prove your Correct. innocence that you didn't steal. At yan ang You have to nagugustuhan. prove it beyond ikaw because you are the burden. At, You have the burden of care, no? At yan, Well, unang-una, no, this is within the president's power to provide sovereign guarantees. And that makes it actually a very dangerous power to have. Kaya prudence, no? Kasi hindi naman to machi-check and balance, no? Wala ito sa COA? Ngayon, Walang gano'n. Hindi siya pwede i-flag ng COA? takot sa Well, kanya. pwede siya i-flag ng COA. Ikaw naman, Calorie, ang dami naman na flag na ng COA. Ito, on its face, sovereign guarantees are okay. Especially sa mga PPP projects. Kasi nakakapag-encourage ka ng mga private investors, no? Kasi malaki kasi ang mga public projects eh. So, ang commercial finance ngayon, matumal kasi nga risky itong mga ventures na ito at baka hindi mababayaran mo yung uutangin mo sa mga commercial financing in order for you to pursue the project. So ngayon, ang sovereign guarantee, ito yung gobyerno, sasabihin niya na kami ang magagarantiya na pag hindi niya nabayaran ng utang niya, Babayaran kami ang namin. magbabayad. So, that's it. Yes, exactly. Ngayon, bakit ngayon ito delikado itong ginagawa ni Bongbong Marcos? Magkano yung sovereign guarantee 1 trillion. na in-approve daw niya? Wala pa tayo, hindi pa natin nakikita yung... Actually, 1.3 trillion to 4 trillion. It can be expanded daw sa 4 trillion. To 4 trillion? To 4 trillion. To 4 trillion? Up to 4 trillion. Kasi nga 6 Pwede million daw itong housing projects. i-expand. Our budget is 5 trillion, 5 point something trillion. Yeah. Why dangerous SAS? Pwede daw itong i-expand ng 4 trillion. Wow. So,
So of course, ikaw ngayon, syempre hindi pa ikaw pa nagbabayad yun kasi ginagawa pa lang yung bayad, no? So ang mangyayari ngayon, no? Ang tanong kasi natin dito is bakit nga ba kayo hindi makapag-finance nito? Wala kayong pera. Second, wala ring gustong bumili ng mga low-cost financing, walang the market sas eh. Oo. Bakit? Walang market. Hindi kaya Because ng of the urban poor. location. Hindi nila... okay. Yes. Unang-una dyan, location, Location din. calorie. Karamihan ng gusto ng yung mga low-cost housing na yan, ang mga trabaho niyan ay malayo dyan sa location ng low-cost housing. Yeah. Because, syempre, kung malapit dun sa trabaho nila, mas mahal yung lupa. So, mas matataas yung Value. yung cost, no? And, of course, substandard. Isa pa yun. Karamihan dyan substandard, kaya nga 'di ba may mga low-cost housing doon na hindi tinitiran kasi nga substandard. Ngayon, itong sinasabi ni Department of Housing Secretary na si Acuzar na marami itong anomalya bilang developer. Yeah, yun nga. Yeah. Isa pa Can you yun. imagine? Mm. Sabi niya is mapapabilis. So ngayon, ang gagawin ng mga contractor, magbi-build sila ng bahay Yes. regardless of whether it's profitable or not, whether there is the demand side will be taken care of. Hindi ba? So wala silang risks, no? At ang isa pang malala dito, Calorin and Eric, kasi ang pagkasabi niya, ang bibigyan daw ng sovereign guarantee ay yung mga existing projects na. So yung mga existing projects, so ibig sabihin, ano na yan, nasa pipeline na yan. Well, hindi lang yung gobyerno, no, even the projects itself. Kasi usually, halimbawa, siguro naman alam niyo naman kung anong ginagawa ng, halimbawa, isang lender ng bangko pag-uutang kayo. Anong ginagawa niya? Halimbawa, sabihin mo kailangan mong umutang because magtatayo ka ng business. Ang bangko ba, basta-basta kang pinapautang? Hindi. Anong ginagawa nila? Collateral. Sila ng due diligence, Due di ba? diligence mo. Investigahan ka muna nila. nag-due diligence Check sila. kanila. Titingnan nila Kung may kakayanan ka. kung itong project ba na ito ay Feasible. may malaking probability magtatagumpay, hindi ba? Otherwise, kailangan nila ng collateral, etc. Now, etong mga sinasabi ni Acuzar, ang bibigyan daw niya ng sovereign guarantee, itong mga existing na nasa pipeline ng mga projects, ng mga contractors, so wala ng due diligence. Yeah. Wala na. Kasi may prejudice na siya doon sa mga nag-i-exist na proyekto. Existing. At karamihan dito, mga kabarkada niya. Kabarkada ng Pangulo at ng mga kongresista. Correct. Hindi ba? So wala ng due diligence, Ma'am Lorraine and Ka Eric. Kasi yan na yan eh. Bakit ka pa ano na mangyayari? Wala na, hindi na sila i-screen, hindi ba? So ngayon, ang risk lahat nito ay nasa tao. Yes. Nasa taong bayan. Kasi tayo magbabayad nito, taong bayan. Hindi ba? Tapos hindi rin natin alam hindi rin natin alam yung structure nitong sovereign guarantee na to, no? Hindi pa kasi nila pinapaliwanag. Siguro makikita natin kailangan ng full transparency dito. Ka Eric and Calorin. Kung itutuloy nila to, no? Kailangan malaman natin kung sino mga contractors, kailangan malaman natin kung anong magti-trigger ng sovereign guarantee. Kasi minsan yung sovereign guarantee nati-trigger lang yon kung halimbawa may political unrest, merong some force majeure na hindi makapagbayad yung contractor at yun na lang yung government yung magko-cover. Especially this is a very risky project. Pero bottom line nito, talo ang taong bayan. Talong-talo dito ang taong bayan. Kasi ang risks ng contractors, private contractors, ay aakuin ng taong bayan. Kasi pera nyo yan. Pera ng mamamayan. So bakit pumayag si Bongbong Marcos dito? Oo. And without full public disclosure, inaprobahan na daw ito, Sas. Ang sovereign guarantee proposal ni Acuzar. Yan ang malaking katanungan ng lahat, lalo na alam nyo ba meron isang nasa kabinete na nag-contact sa akin
na pinipresenta pala niya yan dati pa ni Acuzar. Ito ay hindi sinang-ayunan daw ng maraming cabinet members. Kasama na yung nagsabi sa akin cabinet member. Kaya laking gulat ng cabinet member, aprobado na to. Ngayon, baka naman kasi inaprubahan na ito ni Commander-in-Chief. Alam nyo ha, mahirap yan. Can you imagine? Ang sovereign guarantee is 1 trillion to 4 trillion. Ngayon lang ako nakakarinig ng ganito kalaking sovereign guarantee. Alam nyo ba yung mga makakaliwa, kayong makakaliwa, tahimik nyo dito ha, nagre-reklamo kayo no na ang sovereign guarantee, for example, sa Hanjin. Sa Hanjin. Hanjin. Kasi, may sovereign guarantee doon ng Pilipinas ang magbabayad doon, kuryente. Wala pang 10 billion pesos yun. Correct. And ang ingay-ingay nila. Ngayon, ito 1 trillion to 4 trillion. My God, parang ibinenta na natin yung bansa natin sa mga kontrata. Exactly, sa sell-out ito. You know, in the United States, no, may mga ganito silang issue about sovereign guarantee, no? Ang daming anomalies. Kasi nga, may government guarantees yung sa housing project. And that's already United States, no? Yeah. The level of corruption in our country is like 100 times the United States. At meron na sila ditong issue. Hindi ba? At ang pinakamalala kasi dito, no, this was a point that I would like to make. It's magkakaroon tayo dito ng housing bubble. So I don't know if you've heard about that. I don't know if you heard about the Evergrande scandal sa China. Sa China. Yeah, it was a private contractor, nag-build siya na nag-build, no? Tapos wala namang bumili kasi nga you know, the economy it's not doing well, mababa ang consumer confidence, etc. So walang bumili ng project. Ito ngayong Evergrande, ang dami niyang utang. Yes. No, kasi if you're a contractor, kasi kailangan mo talagang umutang in order to build something. Ngayon, dahil hindi bumenta yung project, o di nagkaroon ngayon ng property crisis sa China. The good thing is, the Chinese government has no sovereign guarantee dito sa Evergrande. Totoo yan. So, all the risks were borne out of Evergrande, and then they were ordered liquidated, I believe, by a Hong Kong government, by the government in Hong Kong. So ngayon, tayo dito, gusto nila mag-build ng millions of houses. It will be guaranteed by the government ang risks, no, at ang expenses ng mga contractors regardless of kukita itong mga to. So ngayon, delikado. Ano to? We will have a financial crisis of unimaginable proportion because this is in the trillions. Habang ang taxpayers ay ninanakawan na naman, ang mga private contractors na to, safe sila. Kasi safe ang kanilang kita. Whether itong project nito ay maging successful o hindi. Exactly. Sa mga customer. Yes. Well, that's very true, no? Yung PhilHealth na yan, inulit-ulit ko ang basahin yung batas tungkol dyan. Kasi nga, ang una-una kasing katanungan, pag may sinabi kang underutilized or nakatingwang na pondo or savings, ang una-unang tatanungin mo is bakit may nakatiwangwang? Bakit nakatiwangwang yan? Di ba? Paano ka nagkaroon ng savings? Di ba? Kasi alam natin, ang government money talaga, kailangan to talagang gastusin ng bonggang-bongga. Kailangan mo sa idin yan. Kasi yan ang na-request. Yan yung pondo. Ibig sabihin, may nakatiwangwang, may savings, either magaling ka lang talaga, di ba? Pagaling ka talaga mag-awak ng pera na-accomplish mo isang project na less than the amount, or hindi mo nagawa ng tama. Okay? Ngayon, nung binasa ko itong batas ng PhilHealth, wala siya dapat underutilized funds. Walang ganon. Correct. No such thing. Wala rin siya nakatiwangwang. Ang meron siya ay reserve fund. Reserve funds. No? Lahat, yan yung nakatiwangwang. And it is actually mandated by law na dapat meron siyang reserve funds. No? Na pag umabot na I think parang a certain percentage determined by actuarialist na pag sumobra doon yung sobra gagamitin mo siya
either pababain yung premium ng Yes. mga Ng members. mga PhilHealth subscribers or tataasan mo yung yung benepisyo. benefits niya. Yun yung nakalagay doon. Walang nakalagay doon na tatanggalin mo tong reserve funds dahil ay i-declare mo tong reserve funds na underutilized and then isasabak mo to sa kung ano-anong etos berechos na iniimbento nila. Wala naman nakalagay doon, hindi ba? Ngayon, ano na naman to? Bakit nyo ginagamit itong reserve fund ng PhilHealth? Required yan ng batas na meron siyang reserve fund. Well, kailangan talaga may magsalita dito, no? Kakaiba itong mga galawang ito. Can you imagine kung kinuha mo yung pondo ng PhilHealth tapos mag-a-announce ka bigla, magkakaroon kami ng sovereign guarantee by at least 1 trillion to 4 trillion sa mga private contractors. Tapos, nagbibigay ka na napakalaking ayuda. Can people step back and actually understand what's going on in the country? Can people really say na what's happening in the country is just systems normal? Yeah. This is not systems normal. This is too much. Yeah. This is too much, no? Kaya nga alam mo, Lorraine, hello? Yeah, go ahead. Sas, we're hearing you. Akala ko na wala kayo. Nandyan pa. Actually, Eric, no, sususugan ko lang yung sinabi ni Lorraine na this might be the universe telling us na hindi pa ba kayo nagsasawa, ganito talaga ang Marcos Romualdez. I think the real message of the universe is bibigyan ko na kayo ng second chance in order for you to do the final solution. Para hindi nyo maulit-uli ito. Dahil hindi nyo nagawa noong 1986, baka naman ngayon pwede nyo nang gawin. Kumplitohin na. I Tama. agree. Kumplitohin na ang proseso. Oo. Kasi halimbawa, natatawa ko Lorraine, Eric, no? Kasi yung French embassy dyan, parati nagsiselebrate ng Bastille Day. Bastille Day. Eh, nung nakatira pa ako sa Pilipinas noon, kakilala ko kasi dyan yung first secretary ng French embassy because I had an engagement with the French government before. Tapos syempre, imbitado ako. Tapos ang makikita mo doon nagsiselebrate ng Bastille Day. Si Art Evangelista. Yung mga politiko, the predatory elites of the country and not the people in the urban poor, not the people na talagang involved noon sa Bastille Day ng France. You know, Bastille Day is a very important moment during the French Revolution. French Revolution yan eh. Yes, exactly. So ngayon, ang inaano ko is, look at France. They have something like that in their history. Because one of the major issues ng French Revolution is really corruption. Yeah, of the bourgeoisie. Really, yes, the corruption, the massive corruption during the time of the predatory elites. Yes. No, from the monarch down. And then they did that. Kaya ngayon, ang mga Pranses, they have something to look back in their history and say na kaya namin itong may mga pinugutang kaming ulo na mga corrupt because we did this in their history and that was the founding moment of the French nation. Correct. Maybe Very the Philippines diba? Maybe the Philippines needs that kind of founding moment. No? Like, reklamo tayo ng reklamo sa corruption but we don't want to do the historical act necessary in order to eliminate corruption. Hindi ba? Kaya nga ako nananawagan talaga ako sa mga opisyal, sa mga nasa gobyernong inatasan talaga ng konstitusyon to protect the people. What's going on in our country cannot go on for another 100 years. Yeah, we cannot afford Nasa that. first quarter na tayo ng 21st century. Mag-i-end ang first quarter next year. After next year, it's the beginning of the second quarter. If in the next second quarter you don't eliminate these corrupt officials, we will spend half of the 21st century under massive corruption again. Yeah. How long? At How long will you what will you do
No, how long will, kailangan pa ba tayo magpasensya na papahabain pa ba natin itong problema ng bayan na ito na alam naman natin ang historical act necessary in order to actually have a brand new start. Yeah. Well, I agree with President Duterte. That's why we have to call on another institution in order to correct, to correct this a massive immorality going on right now in our society. And iisang institution lang ang alam kung pwedeng makagawa niyan at this time. And maybe, wag naman sana yung mga corrupt din na nasa taas ang manguna. Dahil magiging mas malala lang. Siguro, yung mga patriotic pa, yung mga yung alam nila na pag tumanggap sila ng bride, madudurog yung puso nila dahil parang dinudurog nila ang bansang Pilipinas. Sila naman sana ang manguna. Kasi, how long, hindi na ito kakayanin ng ng systems normal, ka Eric and Calarain. There are countless corrupt that have been prosecuted, na booking sa social media, patuloy pa rin sila. So I guess we need to pursue the historical act in order to clean our government and have a brand new start. And maybe the Western countries might look down on you and say na hindi nyo ginawa yan. But the future generations of the Filipino people will consider you as the founding fathers and